Nagpulong ang mga kinatawan ng Pilipinas at China para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang Amerika at Japan naman mas pinatitibay ang alyansa sa Pilipinas. May unang balita si JP Soriano. Direktang tinalakay ang mga insidente sa West Philippine Sea sa ika-9 na Bilateral Consultation Mechanism o BCM ng Pilipinas at China. Kinatawan ng Pilipinas sa pulong si Foreign Affairs Undersecretary Teresa Lazaro. Binigyang diin ng Pilipinas sa Chinese Vice Foreign Minister ng China na hindi titigil ang Pilipinas sa pagprotekta sa interes at soberanya nito sa West Philippine Sea. Kasunod ng mga insidente sa West Philippine Sea kamakailan, kinilala na magkabilang panig na kailangang ibalik ang tiwala at kondisyong makatutulong para sa produktibong dialogo. Kasama rin sa pinag-usapan ang Ayungin Shoal. Nangako ang dalawang bansa na pahuhupain ang tensyon at ipagpapatuloy ang pag-uusap. Pinag-usapan din ang posibleng forum sa Marine Scientific and Technological Cooperation at pagdaraos ng ika-10 BCM sa China. Suportado ng ilang mambabatas gaya ni Senator Tolentino ang pag-uusap na ito ng China at Pilipinas. Pero alam mo, yung pag-uusap lang yun eh. It has to be backed up by actions. Pakita nila yung sincerity. Kahit mag-usap pero hindi pa rin nila pinapayagan yung ating mga mangingisda na mangisda sa Baho de Masinloc. Hindi pa rin hinaharang pa rin nila yung RORE. Nagpunta rin si Lazaro sa 248th Independence Day anniversary at 78th Philippine-American Friendship Day ng US Embassy para bigyang importansya ang mahalagang alyansa ng Amerika at ng iba pang bansang sumusuporta sa Pilipinas, lalo na raw sa panahon kung kailan nahahamon ang international law. We recognize the pivotal role of our alliance in strengthening our own defense capabilities and safeguarding peace and security in the Indo-Pacific, more so now in the face of challenges to international law. Si US Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, muling iginiit ang commitment di lang daw ng Amerika, kundi ng iba pang bansang suportado ang Pilipinas pagdating sa freedom of navigation at pagsunod sa international law. Together with our partners, we remain unwavering in our commitment to freedom of navigation and overflight and to the importance of respecting sovereign rights of states within their exclusive economic zones, consistent with international law. Bukod sa Amerika, gumugulong na rin ang mas pinatibay na alyansa ng Pilipinas at Japan. Ang Japan, isinusulong ang bersyon nila ng VFA, ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan naman ng Pilipinas at Japan, na ayon sa kanilang mga opisyal na bumisita sa Pilipinas ay umaasang aaprubahan ng Pilipinas sa magaganap na 2+2 meeting sa July 8 ng Defense at Foreign Secretaries ng Pilipinas at Defense at Foreign Ministers ng Japan. Si Defense Secretary Gilbert Teodoro may sinabi tungkol sa RAA ng Japan at Pilipinas. We are working very hard to conclude it. Ito ang unang balita, JP Soriano para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.